Arestado ang isang lalaking na aksidente sa Quezon City. Nirespondihan siya ng mga otoridad pero nabistong may dala siyang baril at hinihinalang iligal na droga. Balitang hatid ni James Agustin. Nauwi sa pagkakaaresto ang pagtulong ng mga pulis sa isang 30-anyo sa lalaking motorcycle rider na naaksidente sa E. Bonifacio Avenue, Quezon City. Rumuronda raw noon ng Tactical Motorcycle Riding Unit na Loma Police Station nang mapansin ng rider. Bigla na lang po siyang na-slide at na-disgrasya. Ngayon nakita po siya ng mga patrollers natin. Nang tutulungan siya, nakitaan siya ng baril na nakatak sa kanyang waist. At nang hininga ng dokumento, wala siya may pakita. Doon na po siya inaresto. Nakuha mula sa sospek ang isang baril na kargado ng 8 bala. Nang kapkapan may nadiskubre rin na 9 na gramo ng umunay shabu na nagkakalaga ng 61,200 pesos. Inaalam pa namin kung saan nanggaling yung droga at kung saan niya ito dadalhin. Base sa aming investigasyon, may 2 kaso siya ng illegal na droga at isa ng illegal possession of firearms. Ayon sa inarestong rider, pauwi na siya sa Parañaque ng mga aksidente. Kaugnay sa baril at droga na nakuha sa kanya. No comment po. Sa ano ko na lang po sasagutin yan. Sporte. Sinampaan ng sospek na mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humina na bilang low pressure area ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean, sabi ng Pag-asa. Namataan po yan ng Pag-asa 1,580 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Palayo na sa bansa ang nasabing sama ng panahon. Sa ngayon po, mga local thunderstorm at ulang dulot ng hanging amihan ang mararanasan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang bahagi lamang ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang posibleng magkaroon ng light to moderate rains bukas at sa linggo. Higit na mararanasan ang ulan sa bandang hapon o gabi. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Bahagya muling huhupa ang init at alinsangan. Posible pong umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index forecast ngayon pong Biyernes sa Borongan, Eastern Samar, Zamboanga City, Davao City at sa Cotabato City. Habang dito po naman sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 33 degrees Celsius ang heat index sa Pasay. Mga kapuso, sabi ng Department of Energy, sigurado nang may taas presyo ulit sa susunod na linggo. Certified as urgent na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Balitang hatid ni Maki Pulido. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize... Sa Lunes, nakatakdang isa lang sa ikatlo at panghuling pagbasa ang House Bill 8418 na layong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo kapag may national o global economic emergency. Certified as urgent na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang liham kay House Speaker Faustino D., sinabi ng Pangulo na kailangan ng panukala para agad makaresponde ang pamahalaan sa di pangkaraniwang pagbabago sa presyo ng petrolyo. Dahil sertipikado na bilang urgent ng Pangulo, mapapabilis ang pag-aproba sa panukala. Hinihintay na rin ang bersyon ng Senado sa kaparehong panukala. Mahalaga ito lalo't hindi pa malinaw kung kailan huhupa ang gulo sa gitnang silangan na siyang dahilan ng sobrang pagtaas ng presyo ng krudo. Ang excise tax kasi, halimbawa sa diesel lang, is 6 pesos already. Hindi yan ganun kalaki compared sa increase ng fuel price natin. Pero it's tulong na rin yan, ano? Ang malakihang oil price hike pa naman itong linggo, tiyak na masusundan pa sa susunod na linggo, sabi mismo ng Department of Energy. Pero ayaw pa nilang magbigay ng projection. Ang sigurado ko lang dyan, may increase talaga tayo for next week. Hindi ko makalma yung merkado eh. At ayon sa industry sources, posibleng tumaas ng 10 to 12 pesos ang kada litro ng gasolina, 13 to 15 pesos sa diesel at 6 pesos sa kerosene. Maaari pa itong magbago, depende sa presyo ng bentahan sa mga susunod na araw. Aminado ang DOE, hindi nila mababantayan kung sobra ang taas presyo ng mga gasolinahan dahil nasa 14,000 ang bilang nito sa buong bansa, kaya magsumbong daw sa kanilang website. Sa gitna ng di maawat na pagtaas ng presyo, wala na raw patid ang dating ng mga nagpapagas sa gasolinahang ito sa Quezon City. Hindi na po ito normal kasi po nung nakakaraan,
isa-isa lang po yung dating. Ngayon po, bultuhan po, marami po sila. Inabot po namin yung pagtaas uli ng presyo, kaya ngayon pa lang po, nagkakarga na po kami ng gas. Para makatipid naman po kahit paano. Pero ang iba, Sunod sa Agos na lang, wala man kami budget para mag-imbak ng mag-imbak eh. Kaya kung ano lang yung presyo, yun na lang ma'am. pakiusap ng DOE, huwag mag-panic buying. Meron po tayong sufficient supply. Ang presyo lang po talaga yung issue dito. Which is malaki po na problema yun yung presyo. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, sa ikalawang sunod na buwan, dumami ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o yung pong mga walang trabaho sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, halos 3 million ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Enero. Mas marami kaysa sa 2.26 million na unemployed noong Disyembre. Katumbas po ito ng 5.8% ng labor force ng bansa. Bumaba naman sa halos 48 million ang mga employed nitong Enero. Mas kaunti kaysa sa 49.43 million na may trabaho noong Disyembre. Mas marami rin po ang 6.35 million underemployed nito pong Enero kaysa sa halos 4 million noong Disyembre. Underemployed ang mga may trabaho pero mas mababa kaysa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang guro sa Rosales, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang 53 anyos na biktima sakay ng kanyang motorsiklo. Sinundan daw siya ng 2 suspect mula sa pinagtatrabahuhan niyang paaralan hanggang sa Barangay Carmay East at saka pinagbabaril. Agad tumakas ang mga salarin. Nagtamo ng 3 tama ng bala ang biktima na binawian ng buhay sa ospital. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak ng nasawi pong guro. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Isinugod sa ospital ang nasa 14 na estudyante sa Dinalungan, Aurora dahil umano sa food poisoning. Kwento po ng magulang ng isa sa mga batang na ospital, sumama ang pakiramdam ng mga estudyante matapos kumain ng nabiling kamoting kahoy na may palamang mani. Ibinenta raw yon ng kapwa nila estudyante sa likod ng paaralan. Sumakit ang tiyan, nanghina at sumuka raw ang mga estudyanteng edad 7 hanggang 8. Nagpapagaling pa sila sa ospital. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang pamunuan ng paaralan tungkol sa insidente. Paalala po ng Department of Health para iwas food poisoning, siguraduhing malinis o mahugasan po maigi ang pagkain bago po lutuin o ihain. Gumamit ng malinis na tubig at iba pang sangkap sa pagluluto. Paghiwalayin din ang hilaw at lutong pagkain. Tiyaking naluto ng maigi ang pagkain bago ihain. Panatilihin ang pagkain sa maayos na temperatura at may mga pagkain dapat na ma-ref agad. 2 oras lamang o mahigit matapos maluto. Kinundinan ng isang animal welfare group ang isa na namang insidente ng pagmamaltrato sa hayop. 2 aso sa Tondo, Maynila ang pinaghataw ng baseball bat ng isang lalaki na ikinasawi ng isa sa mga ito. Balita hatid ni Jomar Presto. Napahagulgol na lang ang 11 anyos na si Shane, hindi niya tunay na pangalan nang makita na patay na ang kanilang asong si White. Ang aso, hinataw raw sa ulo ng matadero nilang kapitbahay gamit ang baseball bat. Sa kuha ng CCTV pasado alas 11 ng umaga nitong March 11, may kita ang lalaki na naglalakad palapit sa 2 aso na nakahiga sa eskinita sa Barangay 103 sa Tondo, Maynila. Hindi gaanong hagip sa video pero una niyang hinampas ang asong si White. Pagkatapos ay may kita na hinampas niya naman sa batok ang isa pang aso na si Bruno. Nangisay pa ang aso bago tumakbo papasok sa kanilang bahay. Pero ang asong si White agad daw namatay. Ayon sa nanay ng bata, nag-iwan ng matinding trauma sa kanilang anak ang nangyari, lalo at 7 taon na nilang kasama at itinuturing na pamilya si White. Kasi yung anak ko po, PWD po yun, mute and deaf. Kapag di namin pinapalabas yung anak ko, yan lang kalaro niya po. Sabi po sa amin, iba yung sa kanya, pa-psychiatrist namin, kung anong level ba yung natamo niyang trauma. Community dog daw ang kanilang mga aso kaya sanay ang mga kapitbahay na nakikitang pagala-gala mga ito. Nataon din umano na nasa outing ang pamilya nila nang maganap ang insidente. Ang motibo raw sa krimen ay ang pagdumi at pag-ihi ng iba't ibang alagang hayop sa harapan ng bahay ng lalaki.
pwede namang sabihin, pwede nyo naman patawag, pwede naman pag-usapan po yun, di ba? Hindi naman po talagang bigla na lang niya hahatawin yung 2 aso. Lalo't wala po yung mga owner. Kaya po yan lumalabas kasi tinatawag po yan ng mga kapitbahay namin para, Bruno, kain, White, kain na kayo. Pagkakita po namin sa picture, lumabas po yung dugo niya sa tenga. Nakapag-blatter na sa barangay ang pamilya ni Julie laban sa lalaki. Nakapagsampa na rin sila ng kaukulang reklamo sa pulisya at sa Philippine Animal Welfare Society o POS. Kailangan po namin ng tulong nyo dahil may pera po yung kalaban namin at hindi namin alam kung hanggang saan kami aarok na ipaglaban yung kaso kasi nga handa din sila maglabas ng pera. Ang gusto ko lang po, Stisha, hindi naman natin po pwedeng hatawin na basta-basta. Oo, may buhay din naman yan. Hinihintay pa namin ang opisyal na pahayag ng POS sa nangyari. Una namang kinondena ng Home for Abuse and Stray Animals o HASA ang nangyari at sinabing tutulong sila sa kaso. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng lalaki. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday latest mga mare at pare, ready na ba kayo to feel the heat? Dahil this Sunday na ang fiery showdown ng dance star duos ng Stars on the Floor Season 2. Powerful Argentine Tango ang ilalaban ng duo ni Rocco Nacino at Joker ng First One. Dancehall entry inspired ng The Tortoise and the Hairtail ang isi-showcase ni Shanti at Calista member Denise. Sexy car wash naman ang atake ni Sugar Mercado at Kaya member Sofia sa kanilang fan piece. Ready na ring ipamalas ni Paul Salas at Horizon Jeremy ang kanilang Karate Kid-inspired breaking routine. Handa na rin sina Jasmine Curtis Smith at Jao ng Alamat na i-flex ang kanilang ukay fashion dance moves. Who will rise to the top? Abangan yan this Sunday, 7:15 p.m. sa GMA.